Flooding in the garden. This is the day that the Lord has made. We will rejoice in the gladness. This is the day that the Lord has made. Yes, sir po, welcome this our Salvation Life Ministry Children's Choir.
po, palakpakan po natin ang this our Vision Life Ministry Children's Choir. Yes, naman po. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating gawain, sa testimony. At ang ikalawa pong matututo ay ating mga beloved Patrick Alana po. Yes, naman po. Palakpakan po natin ang ating brother. God bless you po, beloved brother and Karina. Una pa sa lahat, ang pinakamataas na papupuri pa ng dakila ay tanging sa ating pagpapamahal ng Jesus ko lamang. Pangalawa po sa ating ginagawa, head ministry leader, ilinisan niyo po lahat mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo. Ang totoo po lang po is yung nanaginip po ako ng capture, which is pangalawa po yun. Nung nanaginip po ako, nasa chair po dito po ako nun. Tapos nakahiga po sa cellphone. Pagtingin ko po sa labas ay yung sky po parang ano siya, parang kulay red po. Parang end of the world po siya. Tapos yung buwan po parang kulay red din po. Yung mga bata na naglalaro dyan sa labas ay biglang nawala po. Tapos pagtingin sa likod po yung mga kasamaan ko po ay bigla nawala rin po. Tapos ako lang po naiwan. Tapos grabing kabado po. Sa sobrang kaba ko po, gumising po ako tapos nag-pray po ako sa pinakamamahal na Diyos. Panginoon Jesus, patawarin mo po ako, Panginoon Jesus. Alam kong hindi mo po ako pinababayaan, Panginoon Jesus. Kaya mga minamahal, be ready po tayo kasi alam ko darating po siya. At pangalawa po ay nagpapasalamat po sa pinakamamahal ko Jesus dahil lagi niya po ako hindi pinababayaan at lagi niya po ako ginagabayan at yun lamang po ang pinakamataas sa pagpupuring pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Diyos. Yes, po. Napaganda naman ito. At ako po ay tumatandig po yung aking balahibo sa kanyang mga sinasabi. Kasi nga tunay nga po ang panahon nga po ay nagbabago-bago at ito po ay misa ng ating pinakamamahal na Panginoon ay nagpapakita sa ating panaginip kung saan mga bagay na parang nagpaparamdam siya po ay nagpaparamdam at kung tayo po ay nakakalimot sa Kanya ay siya po ay nagbibigay ng mga babala para siya ay ating hanapin. Katulad na nga po, kaya po ako ay nagsakripisyo ngayon na kasi nga tingnan po natin yung mangyayari sa ating kapaligiran na yung nangyari sa Amerika na may isang pagtatanghal at maraming pinaranalan sa isang na isang mayaman lugar sa Amerika na parang nakakalimot sila sa ating pinakamamahal na Panginoon na sila ay binigyan ng kayamanan, binigyan ng talino. Subalit kung sila ay binigyan ng award, nung binigyan sila ng award, ang kanilang pinasasalamatan ay yung kanyang pwedeng magulang, pwedeng yung manabigay sa kanya para matamo nila ang kanilang mga tagumpay. Subalit, yung nag-iisang lumikha ay nakalimutan na pasalamatan. Lahat po halos na nabigyan ng award ay nakalimutan magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yun nga po ang nangyari na may ilang araw lang po ang nakaraan sa Hollywood po ay yun nga sinabi nung isang what do you call this leader na yung kanilang town ay God bless town. Ibig sabihin, wala silang hindi nila pinapansin yung Panginoon kasi nga sila kasaganaan. Yun, binigyan sila ng hindi natin malaman po ito ay parusa o
o napapahiwating ating pinakamamahal na Panginoon na siya'y nakalimutan na sa kasaganaan. At yun nga po yung nangyari, natupok po yung isang bahagi ng napakalaking lugar sa Amerika. At tinuligsa po siya dahil doon sa kanyang mga pananalita sa entablado. At siya po ay naghumingi ng sorry doon sa mga naging apektado ng sunog. Subalit, marami rin nag-comment na parang hindi siya seryoso doon sa kanyang paghingi ng paumanhin. Dapat ang sabi ay ang una niyang hingi ng paumanhin ay ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Yes, amen po. Ako po ang ibigay sa susunod na magpapaliwanag. Ako po muna ibabasa ng ilang mga talata sa banal na kasulatan na bilang isang Kristiyano ay maging gabay natin, maging testimony sa ating mga Kristiyano. Ito po ay sa aklat ng Pahayag. Aklat ng Pahayag, 3:10 hanggang 11. At sinasabi po rito, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiyaga, ingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. 11. Darating ako sa lalong madaling panahon, ingatan mo ang lalong madaling panahon, ingatan mo ang mga katiyang nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong korona. Napakaganda pong talata na sinasabi rito na amen po. Sinasabi rito, sapagkat tinupad mo ang lahat ng aking utos, magtiyaga ingatan kita pagdating ng panahong pagsubok sa lahat ng mga tao at buong sanlibutan. Yes, amen po. Doon po sa nasunugan, may ilang po doon na lugar na hindi nasunog na nagpapakita ang Diyos na mayroon siya minsan iniingatang talaga na sumasampalataya sa Kanya at nananalig sa Kanya. At ito po ay kiniklaim ng isang Christian at isang Muslim na ikiniklaim po nila ito po isa sa Google. Ito po ay pala matagal na nangyari na ibig sabihin hindi doon sa panahon ng itong kasalukuyan. Yes, amen po. Talaga naman po may iningatan ng pinakamamahal na Panginoon sa pagsubok. Maging doon po sa Sodoma at Gomora ay mayroong tao po siyang iniligtas na mga sumasampalan sa pananalig sa Kanya. Ganon din po doon sa Arka ni Noah na sobrang sama po ng mga tao at gumawa nga po ng Arka si Noah ay meron din po siyang niligtas. Kaya po tayo ay bilang isang mananampalataya, tayo po ay magpatuloy sa ating gawain kasi nga po, last week na hindi ako nakapagsimba, ako po ay lungkot na lungkot kasi nga sinasabi natin ng mga pastoran na tayo ay magsimba linggo-linggo dahil pag dumating yung mga pagsubok saka lang po tayo magsisisi. Kaya habang po tayo may lakas, binibigyan tayo ng lakas, katalinuhan, ito po ay ialay natin sa Kanya, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil siya lang po ang tagapagligtas. Ingatan po na dito po sa 11, darating ako sa lalong madaling panahon. Ingatan mo ang mga katangiang nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong korona. Yes, pag tayo po ay naman ng palataya, ito po i-maintain natin nang hindi maagaw ng masasama ng bad spirit o kung ano man mga katkain sa sanlibutan. Huwag po tayong patokso hanggang sa huli. Kaya lang sinasabi ng magtiis hanggang huli ay siyang maliligtas. Palakpan po natin ang pinakamahal na Panginoon. Yes, po, tayo po ay manalangin. May trip panalangin. Yes, po, O God, Almighty God, dyan sa langit, Panginoon,
salamat Panginoon sa iyong presensya, ang tumatawag kayo sa inyong 1, 2, 3 Panginoon. Narito po kasama ka po namin sa Espiritu at Kabutuan. Kami po ay sumasamba. Yes, amen po. Pinapanalangin ko rin po ang mga badalo na hindi nakadalo. Sana po ay bigyan sila ng kalakasan at magandang hanap buhay. Yes, amen po. Pinapanalangin ko rin po ang aking kapatid na si Maria Teresa sa kanyang karamdaman. Siya po ay more than year na po. At ako'y nagpapasalamat na kasama pa rin namin siya. At ako'y nagpapasalamat din sa aking ina na siya po ay isang tunay na Kristiyano at napapatawad niya ang kanyang mga anak na nagkakasala sa kanya. Yan po ay isang pagpapakita ng isang tunay na Kristiyano. Ang pagpapatawad po ay napakalagi bilang isang tunay na Kristiyano. Yes, amen po. At sinasaway ang mga bad spirit, cast out spirit, ang mga sakit Panginoon. Ilayo mo po kami sa kapahamakan. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Amen. Amen. Yes, amen po. Yes, yes, amen po. Tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating gawain. At ang susunod po ay ang things in offering. Ito po ay panguna ng ating beloved Minister Leader. Walang ipa ko ni ating beloved Minister Leader, Anak Kelly. Yes, amen po. Palakpakan po natin ang Minister Leader. God bless you po, beloved Brother June Clarino. Alam niyo magsabing, praise the Lord! Praise the Lord. Siya mga minamahal pinara ko na sa pagbibigay. At ipapaliwanag ko po kung bakit ang mga Kristiyano, isang little bit preaching po ito about giving. Kasi ito lang yung pinakang part ng ating pwede i-offering yung mga bagay-bagay sa about giving. No? So, kukunin ko ang pagkakataon ito upang matutunan ng mga Kristiyano kung bakit tayo ay kailangang magkaloob sa Diyos at kung bakit tayo ay kailangan na sumunod sa kalooban ng Mahal na Panginoon dahil ito po ang gusto ng Mahal na Panginoon sa atin. No? Ha? Ito po ang bakit mahirap ang ilang mga Kristiyano? Dito po sa Malakias 9:10, sabi rito mga minamahal, kung pakikinggan nyo itong mga minamahal na masusumpungan nyo at mauunawaan nyo at kayo'y nakasunod nito, at ang mangyayari sa inyo ay magiging iba ang buhay natin. Ito bakit mahirap ang ilang mga Kristiyano? Dito po sa Malakias 3, versikulo 9 hanggang 10, sabi dito, sinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, ibig sabihin dito mga minamahal na tayo ay pinag-uutos ng ating mahal na Panginoon na tayo ay sumunod sa pagbibigay din, mga minamahal, hindi lang sa pag-uutos ng mahal na Panginoon na ibigay mo siya ng buong buhay mo, at sa pagbibigay din, sa mga pagbibigay na yan, doon mo makikita na paano mo siya, ipapakita mo sa mahal na Panginoon, paano mo siya iniibig. Pero marami po mga Kristiyano hindi nakakasunod yan, kasi ang katuwiran ng mga Kristiyano, pupunta lang sila sa church upang sumamba at manalangin, pero hindi nila iniisip sa sarili nila kung ano pa ang dapat nilang gawin upang tuwa ang Diyos sa kanila. No? Kasi hindi nga natutupad. Doon sa sinabi ko nga, sample ko nga sa inyo mga minamahal, na kahit anong trabaho nyo, ito nga pong itong mayaman, mayaman na nasa kanyang lahat, nasunod niya na yung pagdalo-dalo sa gawain ng Mahal na Panginoon at sa mga inuutos sa church na gagawa niya.
Isa lang yung hindi niya nagawa. Sabi niya sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, ano po ba ang dapat kong gawin upang ako ay malangit? Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, dahil magkaloob ka o magbigay ka, yung kayamanan mo ay ibigay mo sa nangangailangan. Of course, nangangailangan una sa lahat ang gawain ng mahal na Panginoon. So ito, yung mayaman na binatang ito, hindi niya natupad yun. Lumayo siya sa mahal na Panginoon. Nagpakalayo-layo siya. Ibig sabihin, di rin siya mananahin kasi hindi siya tapat when it comes sa wealth na meron siya. Amen? So dapat, kung iniibig mo ang Diyos ng buong buhay mo, kahit doon sa pinagkakitaan mo, pagkakalooban mo ang Diyos, dahil iwasin, sabi nga, sa hininga mo na lang, pag yan ay kinuha sa'yo. Kaya mo pa bang gumawa? Hindi, mga minamahal. Kaya kailangan matuto tayong magkaloob, manumbalik, ipagkaloob natin ang ating kasampung bahagi at handog sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo ay sumagana, no? Dito mga minamahal, no? Sa mga Kristiyano na hindi pa marunong talagang magkaloob sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi ka lang kasi umuupo dyan para mag-imin-imin, mag-ano-ano. May pinagagawa sa atin ang mahal na Panginoon na dapat natin isundan ito upang ikaw ay pagpalain ng lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Una, mga minamahal, ang ilang mga Kristiyano ay hindi nagbibigay ng ikapok. Sabi nga, kaya ikasampung bahagi at handog nila sa Diyos. Nagbibigay sila yung kanilang excess lang, katulad nung sa mahirap, yung mahirap at saka yung isang mayaman, na naandun ang mahal na Panginoon, nanood ang mahal na Panginoon kung paano magbigay ang tao sa Kanya. No? Nakita niya yung mga mayayaman, ang dami nga pong binigay. Bumigat nga yung lagayan eh. Pero itong isang dukha na nagbigay sa mahal na Panginoon, kakainin niya na yung kinabukasan, pero ipinagkaloob niya pa sa mahal na Panginoon. Pero anong nanotice ng mahal na Panginoon doon? Mas mapalad yung mahirap. Alam mo kung bakit? Dahil hindi sa kanyang kasalatan. Ipinagkaloob niya dahil mahal niya ang mahal na Panginoon. Ipinagkaloob niya yun dahil gusto niya rin marami pang taong maligtas. Ipinagkaloob niya yun doon. So, na-notice ng mahal na Panginoon na mapalad ang kapatid na ito, no? Na nagbigay ng kanyang ikakainin niya na kinabukasan, binigay niya pa sa gawain ng mahal na Panginoon upang marami pang taong maligtas dyan sa pera mong yan, no? So kaya ganyan na nangyari mga minamahal, mas iniibig ng mahal na Panginoon yung inuuna siya, no? Inuuna siya sa lahat ng bagay, no? Doon siya iniibig ng mahal na Panginoon yung inuuna siya sa lahat ng bagay. Hindi nalintanan itong mahirap na babae na kung ano kakainin niya pa bukas. Nung sinabi ng mahal na Panginoon, magbigay tayo ng ikasampung bahagi at handog sa mahal na Panginoon, siya ay nagkaloob. Unlike doon sa mga mayaman talaga yung excess lang. Ibig sabihin, hindi nyo nakita ng mahal na Panginoon totoong pag-ibig. Kasi ano yan eh, kumbaga, excess mo lang yan eh. So makikita mo sa isang Kristiyano na totoo, na nagmamahal ng lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon, ipagkakaloob niya, ano man ang kinita niya, pagkakaloob niya, isang bahagi at handog. So ibig sabihin, itong kapatid na to, itong example natin dito, mga minamahal na mahirap, no? Siya ay hindi na nag-isip ng kinabukasan. Inisip niya na makatulong sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, mas pinagpala siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alala ako namin sabi, praise the Lord. Praise the Lord. So yan mga minamahal, eto pa, pangalawa dito sa Mateo 20, sinasabi dito po sa Genesis 14:20, purihin ang kataas-taasan Diyos na nagbigay sa inyo ng tagumpay. Ha? Pupurihin natin, ha? At sa Mateo 23 hanggang 22, kapag nanumpa siya sa langit, nanunumpa rin siya pati sa trono ng Diyos at sa Diyos mismo na nakaupo roon. So, ibig sabihin mga minamahal na matuto tayong magkaloob sa mahal ng Panginoon. At kung nag-promise ka rin po, kailangan mo ito pa rin dahil yan ay pinapromise mo sa Diyos. Dito po sa Mateo 6:21, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. That's the reason why kung bakit hindi natin na-reach, kung bakit hindi tayo nagiging, kung bakit
mahirap pa rin tayo dahil just because of that, mga minamahal, na hindi tayo nakakasunod sa standard na pagbibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi nga po doon sa 3:9 Gs, kung hindi niya bubuksan ang mga bintana, subukan niyo araw po ang mahal na Panginoon, kung hindi niya bubuksan, hindi lang isang bintana ng langit ha, kundi mga minamahal, upang kayo ay guminhawa sa buhay. Kasi pinagkakalob niya ng mga mahal na Panginoon kung bakit mga minamahal. Dito sa ibabaw ng lupa, walang gagawa niya kundi tayong mga apostol ng mga mahal na Panginoon. So, para mayroong makain sa simbahan ng mahal na Panginoon o mayroong panggawa sa simbahan ng mahal na Panginoon para manatili ang ilaw at ang mga babayarin sa gawain ng mahal na Panginoon at marami pang taong maligtas sa pamamagitan ng inyong pagbibigay sa mahal na Panginoon. Iyan ay kinagagalak naman. Kaya ipinagkaloob ng mahal na Panginoon ang utos na yan na dapat ng mga Kristiyano ay sumunod sa kalooban at pag-uutos ng mahal na Panginoon. So, yan mga minamahal, no? So, kaya mga minamahal, tayo ay dapat matutong magkaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawa, ang ugali ng mga Kristiyano kung bakit hindi pa rin sila nakapos pa rin sila sa kanilang mga buhay-buhay just because ang ilang mga Kristiyano ay tamad na magtrabaho. Ang gusto lang nila pa easy, go breezy. No? Ang taong, sabi dito sa Kawikaan 20, versikulo 4, ang taong tamad may mag-araro sa panahon ng pagtatanim ay walang makukuha pagdating ng anihan. No? So, ibig sabihin niya mga minamahal, dapat tayo ay magkakaloob sa ating mahal na Panginoon. No? Huwag tayong gagawa tayo ng mga kabutihan ng mahal na Panginoon. No? Hindi lang kayo nakapakinig dyan. Sapat na sa inyo na kayo ang kasama nyo lang sa buhay, ang kasama nyo dyan sa pagpunta nyo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dapat nag-aakay po tayo. Isa rin yung ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang Kristiyano tayo. Dapat tayo po ay nag-aakay ng kaluluwa sa harapan ng sa banal na harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang yung ikaw alam mismo ang tumatayo dyan. Sabi nga, go preach the word of God. Andito nga, preach tayo pagdating dyan sa inyo, nakakinig lang kayo. Tapos uwi kayo sa bahay, babalik kayo dito, ganun ulit. So dapat mga minamahal, matuto din po tayo mag-preach sa ibang tao. Ngayon na nakakilala kayo sa Diyos, nakakilala kayo ng liwanag, dapat din po tayo nag-preach sa ibang tao, mga minamahal. Hindi lang kayo ang makontento na kayo lang ang maliligtas. Imagine niyo nga mga minamahal, yung town of Hollywood, no? Sa LA. Yan yung mga taong busy sa pagpapayaman. Busy sa mga makamundong gawain. Nung magkaroon ng award, hindi nila pinasalamatan or hindi man lang sila nagpasalamat sa Diyos. Nagalit ang mahal ng Panginoon sa mga taong ito. Kasi, tong taon na to, kasi pag ikaw mayaman, ang Diyos mo na ay pera. So magpapasalamat ka hindi sa Diyos, magpapasalamat ka kay director ganto, ginanto ako, si director na ganyan, si manager na ganto, kasi Dariso ay nakatayo ako dito. Wala kang marunong pasalamat sila sa Diyos na nagbigay ng kanilang hininga. Kaya naman tinupok ng Diyos ang lugar na yon. Reminds us sa storya ng Biblia, ang Sodom o Gomorrah, kung paano sila tinupok. Just because nung time na yun, nagalit din ang mahal na Panginoon dahil dito, mga tao dito, wala nang pagsamba sa Diyos. Puro na lang babae sa babae, lalaki sa lalaki, pag-iinom, pagsusugal, kung ano-ano, magnanakaw, kung ganyan ang kaya nung nagalit ang mahal na Panginoon sa kanila, kaya tinupok na ang lugar nito. Kaya, doon mga minamahal sa nakita natin recently na nangyari dyan sa LA, pagpapakita na hindi natin hawak ang buhay natin. Nasabi natin na lagi natin pinagtatrabaho yan para tayo magkumain ng kumain, nalimutan na ang Diyos. Sabi ko nga, kung masusundan nyo ang pagbibigay na ito, ang Diyos mismo ang magkakaloob sa inyo ng mga pagpapala.
Hindi yung sige trabaho. Pag tinumpo ka ng Diyos, o di kaya tinanggalan ka ng hininga, makapagtrabaho ka pa kaya? Ganun lang yun mga minamahal. Matuto po tayong sumunod sa kalooban ng Mahal na Panginoon. Sumunod tayo sa Diyos na nag-create ng buhay natin. Bilang ganti, dapat yan talaga lahat ng mga tao nanunumbalik sa Diyos. Hindi mo pagmamalaki na kasi katuwiro ng mga tao, lalo-lalo yung nakakilala sa Diyos, no? Yung sarado yung isipan nila sa Diyos. Ay, di pa ako mamamalakas pa ako, trabaho lang ako ng trabaho. Pero hindi nila naisip, yung buhay nila, dinadala nila sa impyerno. Never nilang naisip na, paano ba magtrabaho? Paano ba makarating ng totoong langit? Diba? Kasi may tinatawag dito sa sanlibutan na langit eh. Diba? Yung last of the blessed, sabi nila, langit. That's temporary langit, mga minamahal. Pero yung totoong langit, hindi nag-sink in or hindi man lang dumanggit sa isip nila ang magpasalamat sa Diyos at hanapin ang Diyos sa kanilang buhay. O yan, mga minamahal. I'm sure mga Catholic din yun. Pero ito, Catholic sila na hindi rin naman seryoso. Amen? Sila yung Catholic na sabi natin kung totoo man ang Catholic na yan. Pero ako ay been there, no? Hindi ko nakita doon. Pero sa totoo lang, kung talagang mahal sila ng Diyos, pinag-ingatan sila. Amen? Amen? Kaya ganun mga minamahal. Pero kung sila na ibang Kristiyano, siguro meron mang nasulog doon, pag-iingatan sila ng Diyos. Kaya nga mga minamahal, sabi ko nga, malapit na. Mga sign sign ng pagbabalik ng Mahal ng Panginoon na gumugulo. Patuloy na yung paggulo na yan. Hindi na tayo pagbuli, mga minamahal. Paggulo na. Yung paggulo na yan, yung mga kabataan, matitigas na ang ulo. Ha? Yung mga, hindi lahat ng mga Kristiyanong narito ay totoo sila. Merong Kristiyano rito na pumupunta lang just because of food. No? Hindi doon sa kaligtasan nila just because of food. Pero naaawa ako sa mga ganung pananampalataya nila na sila pumupunta lang sa gawain ng Diyos just because of food. Pero hindi just because of God that create them, na nagbigay ng buhay sa kanila. Hindi sila nagpapasalamat doon, parang hindi sila natatakot. Ganon din yung doon sa Los Angeles, no? Sila nagtatrabaho, wala na sila nakilala ang Diyos. Akala nila sila na ang Diyos. Sila na ang makapangyarihan sa lahat just because they have money. Sabi ko nga, ang money po mga minamahal, kailangan kapag may pera ka, dapat yung pera niyan, huwag maging Panginoon mo. Dapat ikaw mismo, kaya mong handilin yung pera kung anong meron ka. Dahil kapag ang pera ang nag-handle sa'yo, tapos ka, wala ka ng kaligtasan. Kasi ang hahanapin mo, zero-zero pera. Ganito naman, wala na naman pera. Ganito na naman, pera. Naisip mo ba ang Diyos sa pagkaganon mo? Hindi mo ba alam na nalalayo ka kaganyan mo? Maraming mga minamahal, sabi ko sa iyo, yan ang minsan gagamitin ng Diablo upang ang tayo ay malayo. Sabi ko nga, tayong mga Kristiyano, mga minamahal, nakilala na natin sa buong katotohanan ng Mahal ng Panginoon. Dapat tayo mag-stick kung saan ka nakakilala ng katotohanan dahil diyan ka nilagay ng Mahal ng Panginoon. Matuto kayong mag-stick sa gawain ng Mahal ng Panginoon. At ngayon, paunlarin nyo, palakihin nyo ang pananampalataya nyo sa Diyos. Hindi yung nagsasalita dito sa unahan, ninineglect nyo, pinuporgat nyo. Pagdating niyan dyan sa labas, wala na talaga. Limot mo na talaga kung anong topic ng mga nagsasalita dito o di kaya preaching ng mga ngaral dito. Nakakalimutan nyo na. Dapat mga minamahal, dala-dala nyo rin yun. Kung ano napakinggan nyo rito, dala-dala nyo, ina-apply nyo sa buhay. At laging yan, laging kayo magpatugtog ng mga Word of God, makinig kayo ng Word of God, song, a Christian song, ganyan. Kasi kapag ang pinapakinggan nyo mga minamahal, have you noticed this, na puro makamundo? Ano pa yung madalas ko na pag nag-scroll ng aking madalas ko marinig dyan yung mga pauso-usong ganyan. Hindi po yan nakakatuwa sa malapay nun kasi una sa lahat, yan yung kumukuha sa'yo ng salita ng Diyos na naiipon dyan sa loob mo.
Dadandanin ka, dahan-dahan kanyang kukunan hanggang sa ikaw malamig na sa Diyos. No? Usually, madalas makikita mo kapitbahay mo, ang lakas-lakas ang tunog, yun ang tunog. Ting-tang, 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 ting-ting, yun may marinig mo dyan eh. Ako, bilang tayo mga Kristiyano, mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, matuto tayong sumunod sa kalooban naman ng Panginoon at para hindi tayo malayo sa Diyos, dapat huwag tayong madalas nakikinig ng mga makamundong kanta, mga minamahal, kasi iyan ang magnanakaw ng mga salita ng Diyos sa ating isipan, sa ating puso. Tapos papalitan niya ng iba na. Tapos gusto mo na mga makamundo, gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Hindi na kaya akong matin. Na ganun yan. Tapos ang katuwiran mo sa malang Panginoon. Kasi yung mga kapitbahay namin, hindi yan rason sa malang Panginoon upang ikaw ay maging malayo sa Diyos. Dapat ikaw ay paglabanan mo yan. Hindi ka dapat nagpapaduwag dyan. Kristiyano ka na, alam ko, matapang ka sa pag-control ng sarili mo. Dapat natin yung ipaglabanan, mga minamahal. Kasi kasama mo ang Diyos, kaya mo yan. Amen? So yung mga minamahal, kung bakit ang mga Kristiyano, ibang mga Kristiyano, ay hindi pa rin, sabi nito, mahirap pa rin, mga minamahal, just because ang ilang Kristiyano ay hindi masunurin sa salita ng Diyos. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Akala nyo lang kinig-kinig kayo tapos hindi nyo sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Isa rin yan, mga minamahal, kung bakit hindi kayo kasi hindi naluluto yung spiritual mo na katawan sa salita ng Panginoon. So, when it comes sa pagbibigay, parang nag-aaway na ang demonyo at saka ang good. Bibigay ba ako ng ganito? Hindi ako magbibigay. Pipiliin ko na lang yung ganito, yung excess lang. Sila ang nagbibigay yan. Pero pag kayo totoong na Kristiyano at na kayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, kahit Sunday, kahit Sunday yan at mayroong nag-offer sa iyo ng kung anong anything, hindi kayo magpapasilong dyan. Kasi una sa lahat, inuuna mo ang Diyos. May gawain ako, kapatid, hindi ako pwedeng tumama. Pero siguro, mga ordinary days, pwede akong sumama, pero ako, buhay ko ay sa Diyos, kaya pinagtatrabaho ko to. Diba? Ganun dapat ang marinig sa mga Kristiyanong lumalago sa gawain ng mahal na Panginoon. Lumalago yung spiritual nila, hindi yung, kasi kapag ikaw Kristiyano, wala nang rason sa iyo. Pag ikaw Kristiyanong matatag na ang pananampalataya mo sa Diyos, hirap na ang Satanas na ikaw ay hatakin palabas. Hirap na ang Satanas upang ikaw ay hindi na dumalo. Kasi una sa lahat, mangyayari sa'yo, pag may nag-aya sa'yo, hindi unahin ko muna ang Diyos. Diba? Uunahin ko ang Panginoon just because I love Him so much. No? Hindi yung kasi gusto kong ganon. Dahil mahal mong Panginoon, ginagawa mo ito. Dahil gusto mo ng kaligtasan sa Panginoon at makasama ang Diyos sa buhay mo, sa walang hanggang buhay, ginagawa mo yan. Ganon ang nagiging grow up Christian, mga minamahal. So ito mga minamahal, yung sabi nga dito sa Deuteronomy 28:1, kung susundin lamang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. So, ibig sabihin, sabi dito mga minamahal, kung tayo mga Kristiyano ay tumutupad sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi lang sa pagpupuri, pagsamba, ganoon din sa pagbabalik loob mo na ikasampung bahagi at handog sa ating pinamamahal na Panginoon, gagawin, sabi sa Deuteronomy 28:1, kung susundin lamang ninyo ang Panginoon yung Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng lupain. So yan mga minamahal, pagka gano'n na sunod nyo, hindi na kayo parang yung lack of this, lack of that. Pag natusunod yung kalooban ng malapay ng consistent yan mga minamahal, na hindi ka nag-iisip, makikita mo andyan lang yung kailangan financial, andyan, may magano. Basta, ganyan yung kapangyarihan ng mahal ng Panginoon.
pag yan ay nasunod nyo, kalooban naman ng Panginoon. Sabi nga po sa Isaiah 1:19, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Kung kayo'y may lupain at doon kayo nagtatrabaho, pagpapalain ng mahal na Panginoon yan. No? Kung kayo'y may trabaho, pagpapalain yan ng mahal na Panginoon. Sabi ko nga, sa mga Kristiyano dito na nagtatrabaho na may Sunday, sabi ko, huwag niyong hanapin yung may Sunday. Si beloved Brother Jerry doon pa rin pumunta sa may Sunday. Kaya noon, kasi sabi ko nga sa isang araw pa lang na hindi ka, isang linggo ka pa lang na hindi nakakarinig ng salita ng Panginoon, nalalayo ka na sa Kanya. Tapos yung damdamin malayo na sa Diyos. Sabihin nun, nangihina ka. So, ganun yung mga minamahal. So, dapat mga minamahal, maging mainit tayo sa mahal Panginoon. Dahil ang salita ng mahal Panginoon, tayo, matutunaw. Pero ang salita ng mahal Panginoon na nanatili yan, nandyan, buhay. Noon, susundan nyo, nagyayari ito, mga minamahal. Tapos ito po, sabi nga po dito sa 4, ang ilan ay hindi mapagpatawad. Ito pa, isang nagiging hinder kung bakit ang isang tao ay hindi yung still mahirap pa rin just because of that. No? Sabi nila, Kristiyano na sila pero hindi sila nagpo-forgive. Kung ang Diyos na nagpatawad, ikaw pa kaya? Sino ka ba sa harapan ng Panginoon? Diba? So dapat tayo mga Kristiyano ay ma-adapt natin to. Forgive tayo, mag-forgive. Tapos, yung mga sabi-sabi doon against to sister and brothers, itigil na yung mga yan. Kasi yan yung nagkukos kung bakit nagagalit ang isang tao. Diba? So, para mapapatawad ka at matuto ka magpatawad sa kapwa mo, mga minamahal, ay matuto tayong sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon na sinasabi niya, matuto tayong magpatawad. Kung ang mahal na Panginoon nagpapatawad, ganon din po dapat tayo. Sabi nga po sa Mateo 18:22, sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Kung magpapatawad ka, hindi lang isang beses, sabi mo, nasawa ka na, di ba? Patawad ka lang daw pala ng patawad. Ito, sinasagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. So, ibig sabihin, many times, right? So, dapat magpo-forgive tayo doon sa mga tao nakakasakit sa atin. Pero, eto sabi ko ha, may pero din. Kung itong kapatid na to ay hindi naman Kristiyano, papatawarin mo siya. Sisiran mo siya ng salita naman ng Panginoon. Pero kung patuloy niya pa rin inuulit-ulit na ganun ka, enough na ikaw ay medyo iwas mo ang sarili mo before kang magalit. Amen? Ganun dapat mga minamahal. So yan dapat ang katangian ng isang Kristiyano upang hindi sila ang tawag dito ang title natin, mahirapan. Hindi naghihirap, no? So dapat nagpo-forgive tayo mga minamahal, no? Tapos ito, pang-5, ang ilan ay hindi mapagbigay. So sabi din sa Mateo, mga minamahal, 10:39, ang sinumang makakasumpong ng kaniyang buhay ay mawawala nito. Ang sinumang mawawala ng kaniyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong nito. Ito. Kung ikaw ay nagtatrabaho, dito to mga minamahal, kung ikaw ay nagtatrabaho, sige trabaho mo, halos hindi mo na napupuntahan ang Diyos sa buhay mo. Mawawalan ka nito. Kasi alam mo kung bakit? Ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong nito. Ibig sabihin, kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, wala ka man wala kang trabaho, pero naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Dahil you deserve it. No? Hindi yung ikaw naghahanap, pati Sunday na wala na ikaw. Kaya kailangan mga minamahal, matuto tayo na sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon upang ikaw ay pagyamanin ng mahal na Panginoon. Hindi lang kasi natin ito nasusunod itong 5 sinabi ko sa inyo. Kasi ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang nais ng Diyos na tayo ay paunlarin. Yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga po din sa Deuteronomio 8:18, pero alalahanin ninyo na ang Panginoon ng inyong Diyos
ay siyang nagbibigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman at ginagawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno, katulad ng ginawa niya ngayon. So, ibig sabihin, mga minamahal, iyan ay inano na sa atin ang ating pinamamalakon. Susundin natin ang layunin ng ating mahal na Panginoon ay kay paunlarin din, no? Kasi alam ko ang anak ng Diyos na tumatupad sa totoo, ha? Dahil dati-rati, makikita mo na lang kapag sinundan mo ang sinabi ko ngayon, yung buhay mo nun, maikumpara mo na lang yan someday na sabi mo, dati-dati ganyan ako. Ngayon, iba na yung level ng pamumuhay ko. Kasi, bukod dun sa pagiging mainit mo sa Diyos, katuwang mo ang Diyos. Siya nagsusupply na ng lahat. No? Basta unahin mo ang Diyos sa buhay mo. Hindi eh. Nakikita ko sa mga Kristiyano, ako right now, nakikita ko sa mga there are struggle financially. Tapos, hindi sila nagkakaroon ng ano sa mahal na Panginoon. May Diyos tayo dapat lapitan. At dapat mo sundin ano man yung sinasabi ng mahal na Panginoon sa banal na kasulatan. Dahil yung pag nasunod mo yan, yung mga bintana sa langit ang kanyang ipagkakalob sa iyo na biyaya, no? So, maraming bintana. So, ibig sabihin niya, mga minamahal, financially, materially, lalo higit spiritually, magiging spiritual stronger ka na, physical stronger ka na, financial wealth ka pa. Ayaw nyo ba yung sundan? Kaso ang tao, kasi nga, lack of their faith, natatakot sila sundin yung ano? Trabaho, wala akong trabaho, tapos tawag nito, lilingkod ka, tapos wala ka. So, their struggle, hindi sila umasa sa Diyos dahil nga, sabi ko nga mga minamahal, dapat tayo matutong humingi sa Diyos at ang pag-asa natin ay sa Diyos. Amen? Para hindi tayo kasi kapag sabi nga doon sa Malakias 9:10, subukan nyo daw ang mahal na Panginoon. Papachallenge ang mahal na Panginoon sa ating mga Kristiyano. Pero wala na gano'n yan kasi sa kaliitan ng ating pananampalataya. Hindi natin nasusunod. Amen? So dapat mga minamahal, matuto tayo. Ito isang guide sa atin ang ating pinamamahal na Panginoon upang ikaw, anak, ay hindi ka maghirap. No? Ganun yun mga minamahal. Upang ikaw, anak, ay manatili ka sa akin. At di ka maghihirap dahil God will provide everything. Right? Right? Ganun yan mga minamahal. Matuto tayong maging ang pag-asa natin ay sa Diyos. Kasi ganito yung mga minamahal. Sabi mo may faith ka sa mahal ng Panginoon. Pero hindi mo tinitesting. Nag-struggle, wala nang uy, punta ka na kayo ganito. Testing mo sa mahal ng Panginoon. Dahil sa sinabi niya sa atin, challenge niya tayo sa Malakias 3:9 na kung hindi niya bubuksan ang mga bintana sa langit, subukin niyo daw siya. Kung hindi niya bubuksan ang mga bintana sa langit, na wala ng sapat na kalalagyan. Dati-rami mga minamahal, sino ba nakakilala sa amin? Kami nagmula doon sa sa Pulilio, mahirap, di ba? Pagdating dito, mahirap pa din kasi nakiki-join ride lang kami sa buhay na merong ang tita ko. Di ba? Then after that, nagsisimba ang mother ko. Then after that, ang ayong abang lingkod sama-sama na. Then after that, and then until now, na iba na ang buhay. Kasi, sabi nga, faith without work is dead. So, andun yung pananampalataya sa mahal ng Panginoon, dapat kikilos ka. So, andun ang gabay ng mahal ng Panginoon. God always follow you kasi inuna mo ang mahal ng Panginoon. Amen? Hindi lang physical, mentally, spiritually, ang blessed ng mahal ng Panginoon sa iyong buhay. Lalo na, kapag ikaw ay isang Kristiyano na matagal na sa mahal ng Panginoon or lumalago ka sa mahal ng Panginoon, dapat natin yan in-apply. Kasi pag in-apply niyo yung mga minamahal, makikita niyo yung blessing ng Panginoon. Sabi ko nga dati, nito lang recently, may ko lang testimony ko. Wala akong pambayad doon sa apartment na pang-renew.
So, mahal Panginoon, sabi ko, alam mo yung pangangailangan ko, hindi ko na isasabihin niya sa'yo, pero gagawin ko yung mga kalooban mo. Mauuna ka sa buhay ko. Pupunta ako sa, kahit masakit ang ulo ko, pupunta ako dyan sa gawain mo, magpipreach ako, dapat mag-preach kasi yun ang gusto mo, mahal Panginoon, tutuparin ko ang gusto mo. Eventually, mga naman, pinagpala naman yung nagkaroon ako ng blessing, no? Nasabi ko nga last week, no, nagkaroon ako ng 25K. So, nagpapasalamat ako sa aking pinakamamahal na Panginoon dahil napakabutin malang Panginoon kasi hindi kanya papukulangin, no? So, yan ang mga minamalang, asahan yung mga minamahal. Sabi nga, pag ikaw ay hindi nasunod sa kalooban naman ng Panginoon, kapos ang iniisip mo, lugod kapos ka. Pero kung pag ikaw ay ang kalakasan mo, ang puso't isip mo sa malang Panginoon, pagkakaloob ng Diyos ang pangangailangan mo. Amen? So tayo mga minamahal ay matutong magkaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon because God deserve yung pagbabalik natin kasi iyan ay yung pagpapakita natin ng pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi kung gaano mo siya iniibig, ang Diyos ay marunong. Ang Diyos talaga ay matalino kasi it wasn't for him, wala tayo dito, di ba? Kasi kung ang Diyos ay tao lang, hindi tayo kaya niya i-create, di ba? Hindi niya tayo pwedeng ibuhayin, hindi niya tayo pwedeng i-provide everything. Pero ang Diyos natin ay marunong, siya ay ang walang hanggan nating Diyos, no? Kaya dapat tayo magpasalamat sa walang hanggang Diyos natin ng pagbabalik loob, pagtatapat natin sa Diyos. Ang hinihingi ng Diyos ay yung ikasampung bahagi at handog lamang para sa Kanya upang sa mga manggagawa niya sa ubusan ay manatili at ang gawain ito ay manatili dahil sa kabutihan ng malang Panginoon sa inyong buhay. Iyan ay pagbabalik pasalamat niyo sa Diyos ang manatili ang gawain ng malang Panginoon. Ang lahat na ako na magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. So tayo mga minamahal na ibadara ko na sa pagbibigay at tayo po ay panalininan ng ating beloved Sister Jocelyn upang ating mga ipagkakalob sa ating mahal na Panginoon ay kanyang pagpalain ng gusto. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin para po sa pagbibigyan. O aming Ama na makapangyarihan sa lahat, nandito po muli kami sa inyong tahanan at nandito po kami magbibigayan. Sa lahat po na magbibigay loob, ay pagpalain mo po sila ng maraming bisis at bigyan niyo po sila ng biyaya, kalakasan sa araw-araw. At sa hindi naman po mapagkaloob, ay pagpalain mo rin po sila. Bigyan niyo po sila ng maayos at matatag na trabaho at kalakasan, biyaya, para po sa susunod na pananambahan ay sila po yung makapagkaloob. Maraming salamat Panginoon ko sa lahat ng gabay, patnubay sa amin sa araw-araw, sa mga biyaya na binigyan niyo po sa amin sa araw-araw. Maraming salamat. Ito po ang samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Everybody say praise the Lord! Praise the Lord tayo po mga minamahal ay kumayo na upang paggalang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na dadalhin ng ating beloved mga ngaral, ang ating beloved Sister Mary Grace Sergio. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved head ministry leader, Ate Ana Kylie. Una po sa lahat, ang pinakamataas na pagkukulit, paglalahat at pagdadakila ay tanging po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ikalawa po sa ating ginagalang na head ministry leader, Ate Ana Kylie, sa kanyang pamilya at maging sa inyo po mga pinamahal na kapatid. Tayo na po ay naraka na sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain. Tayo po muna lahat ay manalangin. Pangaman namin mga pangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan ni Jesus dyan sa kataas-taasan, aming Ama sa langit. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagagawang kasalanan. Mula nang kami magkaisip hanggang sa mga oras nito. Patawarin mo po kami sa muwan po kami nakita ng kahinaan at pagkukulang sa inyo. Dalangin ko po, mahal na Panginoon, na gamitin mo po ako sa oras na ito upang ihayag ang inyong banal na salita. Dalangin ko rin po na inyong pong buksan ang aming puso't isipan sa bawat isa na naririto sa inyong panambahan. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maintindihan ang inyong banal na salita at ipamuhay po namin ito. Sinasaway ko po ang hadlang sa pagdaman ng inyong banal na presensya sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga minamahal, tayo po ay maupo na. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay ang pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pagsunod sa kautusan ng ating Diyos ay isang paraan upang may pakita natin ang pasasalamat ang pasasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon sa lahat ng kanyang pagpapala. Sa ating pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, ay papakita natin kung gaano natin po siya tunay na minamahal. Dahil para sa ating Kristiyano, napakahalaga po na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. At sabi nga po sa Matthew chapter 22 verse 36 to 40, Guro, alin pa ga ang dakilang utos sa kautosan? 37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. 38. Ito ang dakilang pangunang utos. 39. Ito ang pangalawang utos. Katulad ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. 40. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautosan at ang mga propeta. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang unang kautosan po ng ating mahal na Panginoon na nakasulat sa banal na kasulatan sa versikulong 37 ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At ang ikalawang pag-uutos po ng ating mahal na Panginoon ay ang ibigin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito ang dakilang kautusan ng ating mahal na Panginoon na dapat nating sundin. Ang ibigin ang Panginoon ng buong puso at ibigin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili. Dahil kung ating pong iniibig ang ating mahal na Panginoon, tayo po ay susunod sa Kanya. Ita-top priority po natin siya when it comes to love. Dahil para po sa ating mahal na Panginoon, ang pagsunod po sa Kanya ay yun po yung ikinagagalak niyang makita para sa ating mga Kristiyanong umiibig sa Kanya. At ang ikalawa po na kautosan ay ang ibigin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Dahil bilang isang tao, alam po ng ating mahal na Panginoon na pinahahalagahan natin ang ating sarili. Kung minsan po nagiging selfish po tayo sa mga desisyon para sa ating mga sarili. Without negative thoughts po of loving ourselves, our God wants us to love others na tulad po ng ating sarili. Dahil ang Panginoon po, mga minamahal, ay pinamalas niya yung pagmamahal niya sa kapwa nung siya ay bumaba dito sa lupa at nagkatawang tao
by that time po ay isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Para sa ating mga makasalanan to save us. Ito po yung example ng pagmamahal sa kapwa. But even if wala po tayong sacrifices na magawa po sa ating kapwa, by showing them being polite or have a helping hands po, mga minamahal, sa ganung paraan po, mapapakita po natin kung gaano natin pinahahalagahan ang ating kapwa. At makakasunod po tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon dahil binibigyan po natin ng kahalagahan ang ating kapwa by doing such a good thing to others. At sinabi rin po sa John chapter 14, verse 21, ang mayroon ng aking utos ay tinutupad ang mga ayaot, ay siyang umiibig sa akin, at ang umiibig sa akin ay umiibig sa aking Ama. At siya'y iibigin ko, at ako'y magpapahayag sa kanya. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Ang tumutupad o sumusunod po, mga minamahal, sa kanyang utos ay umiibig sa Ama. Katulad, kung tayo ay mamahal sa ating mahal na Panginoon, tayo po ay susunod sa kanyang pag-utos. Dahil dito po mapapakita natin kung gaano po kaliit o kalaki ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Alam ko po may mga pagkakataon po tayo na nahihirapan po tayo sumunod sa pag-uutos ng ating mahal na Panginoon. O kaya sa mga simpleng bagay po, katulad na lamang po sa pag-attend ng church tuwing linggo. Binasa po ng ating beloved, ng aking pong beloved mother na si beloved Sister Nora, ang tungkol po sa pag-attend tuwing linggo. Sabi nga po sa Romans, kaya nga mga kapatid, pinamamanhid ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan bilang isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Sinasabi po sa atin ng ating mahal na Panginoon na dalhin po natin ang ating sarili bilang isang haing buhay sa tahanan ng Diyos. Pero po, meron times po na tinatamad po tayo sa pagsamba. Tama po ba? Kaya po, ating pong tatalakayin yung mga factors at yung gantimpala po sa pagsunod po natin sa ating mahal na Panginoon. Ang una pong factors kung bakit po tayo nahihirapan sa pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Una po, nalilibang tayo sa makamundong gawa. For example po dito, na laging binabanggit po ng ating head ministry leader na kapag po tayo ay nagtatrabaho, pag tayo po ay inoferan ng ating amo or ating mga bosses na pumasok ng linggo at bibigyan ka niya ng rate na higit pa dun sa regular mo. Ibig sabihin po nun, pag tayo ay umagree dun sa offer ng ating amo, mas pinahahalagahan po natin yung pera na lagi nga pong nababanggit ng ating head ministry leader. At ayun po yung isa sa mga nagiging dahilan kung bakit po tayo nahihirapan dahil sinasabi nga po sa banal na kasulatan na hindi mo pwedeng pagsabayin ang pagsamba sa dalawang Panginoon, which is dapat isa lamang po. Kung ikaw po ay nagsasamba sa ating mahal na Panginoong Jesus, sa Kanya lamang po dapat ang ating focus. Pero kung sasabayan po natin ito ng pagsamba sa salapi, man-neglect po yung isa. Kaya doon na tayo magpo-focus sa isa. Kasi iniisip po natin na kapag isang araw lang naman, isang linggo lang naman na kung hindi makakapagsimba, igagrab ko na yung opportunity magkaroon pa ng taas sa aking pera. Kaya mananeglect po ang ating mahal na Panginoon. Kaya po, ito po yung isa sa mga dahilan na nalilibang tayo, hindi lamang po sa pagtatrabaho, maging sa mga aya ng friends or mga iba pang mga gatherings na ating pong sasamahan kung sakaling po tayo ay hindi magsisimba sa linggo or every Sunday po. Ang ikalawa po, mga minamahal, ang ikalawa ay ang may mga bagay sa ating sarili na hindi natin isinusuko sa Panginoon. Kaya madalas nagdadalawang isip tayo kung tayo ay a-attend sa church.
o hindi. Kasi may part na umaagaw po sa time natin sa Panginoon. Yun nga po yung nabanggit ko kanina, isang example po yun, na inaagaw po nung salapi yung time mo para sa Panginoon. Dahil mas pinagbigyan mo yung paggawa sa boss mo kaysa sa paggawa sa duties mo dito sa ating banal na panambahan para sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga po sa Matthew chapter 16 verse 24, nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, kung sino mang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Surrender po natin sa ating mahal na Panginoon ang ating sarili. Kung nais po nating sumunod, kung nais po nating maipakita kung gaano natin siya kamahal, isurrender po natin lahat ng bagay at hayaan po natin ang Panginoon ang mamuna sa atin. Ang dapat po natin gawin bilang isang Kristiyano ay sumunod lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At huwag po natin hayaang mahati po ang ating oras at atensyon kung tayo po ay magso-surrender sa ating Panginoon. Lagi nating pipiliing sumunod po sa Panginoon, and He will give you an assurance that He will provide your needs in life. Nakakasabi nga lang po ng ating head ministry leader na kung tayo po ay susunod, ibibigay po ng ating mahal na Panginoon ang pangangailangan natin, lalo higit sa pang-araw-araw nating buhay. Palakpakan po natin ating Panginoon. At ang sunod po, pangatlo, kung bakit po tayo nahihirapan sumunod sa pagsunod sa ating mahal na Panginoon, ay ang mga trials po, mga minamahal, o yung mga problema. Kasi po, mas pinipili po natin na minsan po, kung tayo po ay nasa problema, mas iniisip po natin bilang isang tao na hindi po agad natin kaya yung nalagpasan ng mga bagay na yun. Pero kung tayo po ay isang Kristiyano at sumusunod po tayo sa ating mahal na Panginoon, dapat po yung suffering na ating kakaharapin ay anticipated na natin or ina-expect na natin dahil bilang isang Kristiyano nga po, tayo po ay papasok sa isang makipot na daan or yung masikip na daan upang masunod natin ang ating mahal na Panginoon. Na sinasabi nga po yun lagi, ulitin ko po, sinasabi po ito lagi ng ating head ministry leader na tayo po ay sumunod sa ating mahal na Panginoon. Na kapag po tayo ay sumunod sa ating mahal na Panginoon, hindi po puro kasiyahan ng ating makukuha dito sa lupa, kundi ang kasiyahan po ay nasa langit. Kaya po ang mga bagay po na narito habang po tayo ay sumusunod ay pinaghihirapan po natin yung bawat ginagawa po natin upang magkaroon po tayo ng masaganang buhay, kapiling po ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. And also po, kapag po tayo ay nasa isang pagsubok, mas naniniwala po kasi tayo minsan sa ating sarili na mas lalo pong nagpapalala ng mga bagay-bagay or mga problema. Kung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay magiging kalmado. Calm lang po tayo dahil sinasabi po yun ng ating mahal na Panginoon na kung tayo po ay nasa gitna ng trials, ay maging kalmado lang tayo dahil siya po yung nasa unahan natin. Lilinisin niya yung path na ating daraanan upang makarating po tayo doon sa hinahangad nating buhay kasama ang mahal na Panginoon. Dahil kung tayo po ay kalmado, we can think rightly and we can choose rightly and we can decide rightly po sa lahat ng mga problema ang ating pong kinaharap. Kaya po, sabi nga po sa Romans chapter 5 verse 3, ang lahat, hindi lahat, hallelujah, at hindi lamang gayon, kundi mangagala kayo sa gitna ng kapighatian na nalalamang ang
kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. Rejoice in the midst of suffering, mga minamahal, dahil sinabi ng ating mahal na Panginoon na sa gitna ng problema, tayo po ay magagalak. Dahil kung hindi po tayo magagalak, ibig sabihin po, sa gitna ng problema at hindi tayo nagalak, hindi po yung mahal na Panginoon yung ating iniisip. Dahil sarili lamang po natin yung iniisip natin, or iniisip po natin yung worst thing na pwedeng mangyari sa sitwasyon na yun. Kaya po, kung hindi po tayo nagalak, lalong-lalo na po kung hindi po tayo nabibigyan ng problema, ibig sabihin, walang pakialam sa inyo ang ating mahal na Panginoon. Kaya po, kung tayo po ay susunod, magalak lang tayo na dahil binibigyan tayo ng mga trials ng ating mahal na Panginoon, dahil dito niya titignan kung gaano natin siya kamahal at kung gaano kalaki yung pananampalataya natin. Dahil sa trials po sa ating buhay, dito po mapapakita kung bigla kang susuko sa Kanya, sa ating mahal na Panginoon, ibig sabihin po yung pananampalataya po natin ay mahina. Mababaw po yung pag-ibig at mahina po yung pananampalataya. Kaya kung tayong mga Kristiyano ay dapat hindi po dapat tayo mahina ang pananampalataya sa ating mahal na Panginoon, dahil alam po natin bilang isang Kristiyano na pagsubok lamang po ng ating mahal na Panginoong Hesus ang mga bagay na ito upang subukin ang ating pananampalataya sa Kanya. At huwag din po tayong malungkot kung lagi po tayo binibigyan ng ating mahal na Panginoon, dahil alam po natin sa sarili natin bilang isang Kristiyano na nasa unahan po ang ating mahal na Panginoon upang tulungan po tayo sa bawat pagsubok ng ating buhay. At ang huli po, last factor po, kung bakit po tayo nahihirapan sa pagsunod sa ating mahal na Panginoon, mas niyayakap natin ang ating mga kasalanan. Hindi ka makakasunod sa ating mahal na Panginoon kung mas niyayakap natin ang kasalanan kaysa sa kautusan ng Panginoon. As I mentioned po sa ikalawang factor po ng bakit tayo nahihirapan sa pagsunod, may mga bagay po tayo hindi isinusuko sa mahal na Panginoon kaya tayo nahihirapan. Yun po ay ang ating sins. Paano po tayo makakasunod kung yakap-yakap po natin ang ating mga kasalanan? Sinabi nga po ng ating mahal na Panginoon na isuko po natin ang lahat-lahat sa Kanya. Sasabihin po ng ibang makasanlibutan, ang mga tao po ay meant to make mistake. Totoo naman po yun na tayo po ay minuto, oras-oras, nagkakasala. Hindi man po makita, pero makikita po yun ng ating Panginoon, yung sa iniisip mo, nagkakasala ka kahit sa pag-iisip mo. Kaya po, kung tayo po ay nagkakasala at mahal po natin ang ating mahal na Panginoon, repent po mga minamahal. Pagsisihan po natin lahat ng kasalanan natin. Sabihin natin sa mahal na Panginoon ang mga nagagawa nating kasalanan. Huwag nating ikikip sa sarili natin yung mga kasalanan. Dapat po isiwalat natin sa mahal na Panginoon, maliit man po o malaki yung kasalanan ating nagagawa. Kung meron po tayong kaibigan na nasasabihan ng mga problema, mga kakasala na hindi dapat malaman ng iba, ang gawin po nating kaibigan, ang ating mahal na Panginoon, sa Kanya nyo po sabihin nyo lahat, maliit man o malaki, kasiyahan man yan, kapighatian man yan, lahat po dapat sa ating mahal na Panginoon, dahil ang pagiging honest po natin sa ating mahal na Panginoon ay isa rin pong way upang makasunod tayo sa Kanyang mga kautusan. And also po, kahit ikip nyo naman po yun sa ating mga sarili, makikita at makikita pa rin po ng ating mahal na Panginoon kung ano yung nasa isip at puso natin, dahil siya po ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng bagay na lalaman niya kahit ikip nyo pa yan. Kaya po, maging honest lamang po tayo sa ating mahal na Panginoon at nakakasunod na tayo. Isa na rin po to sa way kung paano tayo makasunod sa Kanyang mga pag-uutos.
Sunod po mga minamahal, mga gantimpala sa pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Basahin po natin sa Psalms chapter 37 verse 4. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa iyong puso. Sinasabi po sa Psalms na magpakaligaya tayo sa Panginoon. Paano tayo magpapaligaya? Una po, by putting our God first in our life. Sabi nga po yun sa Matthew chapter 6 verse 33 na seek first the kingdom of God and His righteousness, mga minamahal. Unahin po natin ang ating mahal na Panginoon at doon mo mararanasan yung mga bagay na hindi mo pa nararanasan. Gaya na lamang po ng pananalig sa Kanya kung ikaw po ay salat or kung walang-wala ka man ngayon, manalig ka po sa ating mahal na Panginoon, manalangin ka sa Kanya. Unahin mo siya sa lahat ng bagay na iyong gagawin at lahat ng bagay na hinihingi mo, ipoprovide po ng ating mahal na Panginoon. Dahil by putting our God first po mga minamahal, ibibigay niya sa inyo yung mga gantimpalang nararapat para sa inyo dahil sumusunod ka sa Kanyang pag-uutos. Ito po ang mga gantimpala na sa pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Una po, buhay na masagana. Sabi po sa John chapter 10 verse 10, hindi na parito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Ibibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon ang kasaganahan pag tayo po ay patuloy at magpapatuloy sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Hindi lamang po materially, financially, at higit sa lahat po mga minamahal, spiritually. Dahil ito naman po yung pinagtatrabaho natin upang tayo ay makarating po sa langit, upang palakasin po yung spiritual bond natin sa ating mahal na Panginoon. Tulad po na sinasabi sa bahagi ng ating gawain para sa ating mahal na Panginoon sa pagbibigay. Doon po, inuutos ng ating mahal na Panginoon na ibigay po natin yung ika-10 bahagi natin. At once po mapulpil po natin yung kalooban ng ating mahal na Panginoon sa standard ng pagbibigay, ibubuhos po ng ating mahal na Panginoon ang masaganang pagpapala sa mga Kristiyano o sa mga anak niyang sumusunod sa kanyang kautusan. Ang pagbibigay po ng 10% sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At hindi lamang po financially kung iisipin ang pagbubuhos ng ating mahal na Panginoon ng pagpapala. Nariyan po yung physical. Dapat po pinagpapasalamat po natin sa ating mahal na Panginoon na kahit hindi po natin ma-meet yung standard ng pagbibigay sa ating mahal na Panginoon ay binibigyan niya rin po tayo ng kalakasan. Kaya dapat po ay pinagpapasalamat po pa rin natin ang mga bagay na iyon. Physically, mentally, financially, materially, at higit sa lahat po spiritually na tayo po ay nananatili pa rin sa Kanyang ubasan kahit po may mga pagsubok po kinahaharap ang bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Ang ikalawang gantimpala po ay ang buhay na walang hanggan. Sabi po sa 1 John chapter 2 verse 25, ito ang pangakong Kanyang pinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pinangako sa atin ng ating mahal na Panginoon ang buhay na walang hanggan para sa mga anak niyang sumusunod at gumagawa ng mabuti, sumusunod sa Kanyang mga salita. Kung tayo po ay sumusunod palagi sa ating mahal na Panginoon, napakarami pong utos sa Biblia na dapat po nating sundin. Kaya po, kung tayo po ay laging sumusunod sa ating mahal na Panginoon, napakaliit na gesture lamang po ito para sa ating mahal na Panginoon. Pero ina-appreciate po ito ng ating mahal na Panginoon dahil napaka-obedient mong anak. Napaka-obedience mo. Kaya gagantipalaan ka ng ating mahal na Panginoon
at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan sa piling niya pagdating ng panahon. At ang ikatlo po, mga minamahal, buhay na may kapangyarihan at karangalan buhat sa Panginoon. Sabi po sa Luke chapter 10 verse 19, narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan sa inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alagdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at ang sa anumang paraan, hindi kayo maaano. Sabi po na binigyan tayo ng authority ng ating mahal na Panginoon na labanan ang gawa ng mga kaaway na siyang nakakapanakit sa atin. Kasi kung lumalakas tayo sa spiritual, mas lalayuan po tayo ng ating mga evil spirit sa paligid. Lalayuan po tayo ng mga hindi kaaya-ayang mga negative na naa-attract ng iba. Bilang isang Kristiyano po at nakakasunod sa kautusan ng ating mahal na Panginoon, binibigyan po tayo ng authority ng ating mahal na Panginoon upang lahat po ng makakapanakit sa atin, aksidente man yan, pinag-iingatan po tayo ng ating mahal na Panginoon dahil nasa loob ka po ng kanyang kamay at nasa loob ka po ng kanyang pag-iingat. Kaya po, hindi po sa mga tao po or sa mga Kristiyano po na narito, maraming beses ko na pong naririnig na pinang-iingatan po sila ng ating mahal na Panginoon. Tulad na lamang din po sa aking kapatid na aksidente last time. Kung hindi po kami ng mother ko na nananampalataya sa kanya, one member of my family will be dead. So, kung hindi po dahil sa pananalig at sa pagdarasal, hahayaan po ng ating mahal na Panginoon na mawala isa sa pamilya namin. Kaya pinagpapasalamat po namin bilang isang pamilya na nasa pag-iingat po kami ng aming mahal na Panginoon. At maging sa inyo po na palagi ko pong naririnig yun sa inyong mga buhay na pagtotoo. Dahil pinag-iingatan po talaga tayo ng ating mahal na Panginoon dahil siya po talaga ay ang Panginoon. Panginoon po siyang buhay at pinag-iingatan ang bawat isa. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang huling verse po, ituloy po natin sa verse 20, Luke chapter 10, verse 20. Gan may huwag ninyong igagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi magalak kayo. Kundi inyong igagalak na nakasulat ang inyong pangalan sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikinagagalak niyo po na pinag-iingatan kayo ng ating mahal na Panginoon, sinabi po sa banal na kasulatan na huwag po kayong matuwa sa mga bagay na iyon, kundi ang igagalak niyo po na ang inyong pangalan ay nakasulat na po sa langit. Ibig sabihin po, isa ka na sa mga possible na mga Kristiyanong sumusunod sa ating mahal na Panginoon na papasok sa langit. Kaya bilang isang Kristiyano, ito naman po talaga ang pinaka-goal natin. Ito yung pinaka-inaasam natin na makarating tayo sa langit kasama ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung tayo po ay nagagalak na sa mga bagay-bagay na nakukuha natin, lalo na sa materially or sa financially, mas ikagalak po natin na ang ating pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay, sa ating mahal na Panginoon. Kaya ito po yung mga gantimpala po na tatamasa natin kung tayo po ay sumusunod. Ulitin po natin. Ang una po ay ang buhay na masagana. Ang ikalawa po gantimpala ay ang buhay na walang hanggan. Ikatlo, buhay na may kapangyarihan at karangalan buhat sa Panginoon. At ang ikaapat po ay ang buhay ay yung pangalan natin na nakasulat na sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Muli po mga minamahal, bilang isang Kristiyano, kung nais po natin sumunod sa ating mahal na Panginoon, we need to enter the narrow path po mga minamahal, o yung mahirap na daan, at kailangan po natin manampalataya sa salita ng ating mahal na Panginoon na hindi tayo magkakamali habang naglilingkod sa Kanya. Huwag po natin iisipin na dahil lang sinabi po ng head ministry leader natin na mananampalataya tayo, ay yun lamang po yung sasabihin, ay yung gagawin natin. Kundi gawin po natin to ng may puso. Dahil hindi lamang sinabi, dahil pinapaalalahanan lamang po tayo ng ating head ministry leader, kundi gawin po natin ito ng sa sarili natin. Yun yung po yung personal relationship natin sa ating mahal na Panginoon na ipapakita sa Kanya na ang pagiging obedience natin ay at ang pakikinig po natin sa ating head ministry leader na kung ano po ang tama at ipinagagawa ng ating mahal na Panginoon, ay siya naman po nating susundin. Kaya po mga minamahal, kailangan po nating sumunod at sumunod lamang po sa ating mahal na Panginoon. Huwag po tayong magdadoubt sa mga bagay na Kanyang ipinag-uutos, kundi tayo lamang po ay sumunod dahil hindi naman po ang mahal na Panginoon ang makikinabang sa mga bagay na ito, kundi tayo rin naman po ang magtatamasa ng mga gantimpalang Kanyang nabanggit sa banal na kasulatan. At kung tayo man po ay magkamali ulit po sa sinabi ko po kanina, tayo po ay humingi ng kapatawaran po sa ating mahal na Panginoon kung tayo man po ay magkamali. At bilang tupa po tayo ng ating mahal na Panginoon at siya po ang ating shepherd, iiwan niya po ang 99 out of 100 na shepherd ay na tupa para lang kunin at o ibalik yung isang naliligaw dahil ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Kaya po gagamit po ang ating mahal na Panginoon ng certain people or certain situation para po makuha yung attention mo. Mahirap po sumunod sa kautusan ng ating mahal na Panginoon, pero kung ating pong pipiliing sumunod sa ating mahal na Panginoon at maglingkod sa Kanya, He guarantee us po na He will give you joy and satisfaction in life. Palakpakan po natin ang ating mahal. Kaya, aking po muli inuulit po ito lagi ng ating beloved head ministry leader na sundin po natin ang Kanyang pinagagawa dahil hindi naman po siya ang pumili sa atin na tumayo sa mga duties na iniatang na sa atin, kundi ang mahal na Panginoon po ang pumili, naghipo sa mga puso natin or sa puso niya na ibigay ito sa inyo or sa atin. As one of the fellow members po ng ating church, pinagpapasalamat ko po na nabigyan muli ako ng pagkakataon na tumayo rito sa unahan bilang isang substitute preacher po. Pinagpapasalamat ko po ito dahil alam ng Panginoon na may potential po ako. Kaya po, hindi po ako nag-aatubili lagi na sumunod sa ating head ministry leader dahil alam ko po na ginagawa ko ito para sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po, hanggang dito lamang po ang ating topic ngayong araw na ito. At pinaalalahanan ko po ulit na sumunod ang lahat. At akin na pong tinatawagan ang magpapatuloy po sa gawain para sa ating Panginoon. Sa ating mahal na Panginoon, ang ating beloved sister, Charmaine May Reyes, para sa altar call. God bless you po, beloved Sister Mary Grace Vergara. So, unang higit sa lahat po, ang pinangmataas na pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Pangalawang pagbati po ay sa ating beloved head ministry leader, Tita Ana Kylie, at ganoon din po sa inyo, minamahal na kapatiran. Ngayon, dadako na po tayo sa altar call at nawa po ay tayo po ay may natutunan sa ibinahagi
ibahaging mensahe na salita ng Diyos ng ating mangangaral na beloved Sister Mary Grace. Kaya ngayon po tayo po ay nasa altar call at tayo po ay umawit bago po tayo manalangin. This is
ating panalangin, tayo po ay magtipon upang panalangin ng kapatawaran at pagsisisi. Mga minamahal, may mga pagkakataon po na maaaring kulang tayo sa kaluwalhatian dahil sa ating kasalanan, kaya tayo po ay humihingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang tayo ay nasa tamang katayuan sa Kanyang harapan at upang hindi mahadlangan ng ating mga panalangin. Kaya muli mga minamahal na kapatiran, magdasal tayo at ating pong itaas ang ating mga kamay upang tayo ay manalangin. O Ama naming mapagmahal na Ama namin sa langit, sa iyong matamis na pangalan, Panginoong Hesus, kami po ay narito nagpapasalamat sa iyong salita na yung mensahe na aming narinig na siyang naging kalakasan ng aming espiritual na pangangatawan. Mahal na Panginoon, kami po ay humingi ng kapatawaran sa anumang pong pagkakasala na hindi ko kalugod sa inyong harapan. Nakita ng aming mata, nabanggit, naisip, at narinig na mula nang kami magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Gayun din po, mahal na Panginoon, sa mga hindi pa po namin sa inyo nababanggit, ano pa pong naitatago na aming puso at isipan, amin pong hinihingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, amin din po hinihingi na iyong ingatan ang aming katawan, kaluluwa at espiritualidad, na gabayan niyo po kami at tulungan na gawin ang iyong kalooban at gabayan kami sa landas na panatiling tuwid hanggang sa iyong pagbabalik. Ito lang po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, mga pinamahal na kapatid, tayo naman po ay dadako sa mas healing. Kung mayroon po tayong karamdaman, anumang sakit o anumang kahinaan, mangyari po na ilagay natin ang iyong kaliwang kamay sa masakit na bahagi at ang kanang kamay naman ay ating itaas. Ganon din naman po mga minamahal, kung mayroon pa po tayong ibang mga problema tulad ng utang sa pananalapi, alitan sa mag-asawa, isang espiritual na pakikibaka, mangyari po itaas po natin ang ating dalawang kamay sa hangin at isuko po natin ang ating mga karamdaman at anumang problema sa ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin at palayasin ang anumang karamdaman na nasa atin. Manalangin po tayo. O aming Ama na sa langit, sa iyong matamis na pangalan ng mahal na Panginoon, amin pong itinataboy sa makapangyarihang pangalan ni Jesus lahat ng sakit, lahat ng kahinaan, pita ng laman, pita ng mata, at problema na mayroon kami at mga ugaling hindi kalugod sa inyo, mahal na Panginoon. We cast out, and be healed, in your mighty name, Papa Jesus. In Jesus' name I pray. Hallelujah. Amen. Amen. Ngayon mga minamahal na kapatid, tayo naman po ay sumigaw ng Hallelujah, praise the Lord ng 3 beses para gumaling at tumakas sa atin ang masasamang espiritu at karamdaman at upang tayo ay gumaling. Tayo po ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya tayo po ay tumalo ng 3 beses at ako po ay una ay magbibilang ng 1, 2, 3 bago po tayo tumalo. 1, 2, 3. Mga minamahal, tayo na po ay makakaupo na at tayo po ay dadako na po sa announcement na pangunahan ng ating beloved Sister Mary Rose Clarino. Praise the Lord. God bless you po, Charmaine Reyes. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati ay tanging pagdadakila ay tanging sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ikalawa sa ating ginagalang head leader ministry, Ana Kelly, sa kanyang pamilya at sa inyong mga minamahal na kapatiran. Announcement this coming Sunday. Our schedule next
Sunday 8 a.m. to 11 a.m. Sa lahat ng gustong tumulong sa church for extra love offering para sa marami pang taong maligtas at makatulong sa loob ng simbahan as well. Kindly send to our GCash 0961-845-3038. Bell Brethren, sa gustong mag-full-time sa workers sa gawain ng Diyos, please talk to our health ministry later. Sa lahat ng mga kapatid natin sa pananampalataya, tayo po ay magdala ng mga akay sa gawain ng Diyos upang malugod ang ating mahal na Panginoon sa atin. Ang gustong mag-fasting, bukas po ang ating pastoran upang kayo ay makapag-fasting to get more closer to God. Sa lahat ng hindi pa po na-invite sa group natin na ito, kindly in Geosang Modern Royal Family of God. At dito rin po sa Geosang members only. And also, we have YouTube channel, kindly follow and like and comment as well. That's all announcement for today. At akin na pong tinatawagan ang magsasara ang ating gawain para sa ating mahal na Panginoon, our beloved Sister Tita Jonalyn Caranza. God bless, beloved Mary Rose Clareño. Tayo po ay manalangin para sa ating pagtatapos ng paglilingkod. Mahal naming Panginoon Diyos na makapagyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, Ama ni Abraham, Isaac at Jacob. Kami po ay ninanalangin sa inyong harapan. Kami po ay inyong patawarin sa aming mga nagawang kasalanan. Kami po ay nagkasala sa isip, salita at sa gawa. Mahal ng Panginoon, kayo po ang naway inyo po ang inyong ama para kami patawarin na kami. Dinadalangin ko rin po, mahal ng Panginoon. Sa araw na ito, maraming po salamat at nakaraos po kami muli sa aming paglilingkod sa inyo, mahal ng Panginoon. Naway ang aming natutunan ay mula sa mga awitin at sa mga salita niyo, mahal ng Panginoon. Maging gabay po namin ito sa amin sa araw-araw, mahal ng Panginoon. At dinadalangin ko rin po, mahal ng Panginoon, ang aming mga kapatiran na hindi naka-attend sa inyong gawain, mahal ng Panginoon. Muli niyo pong ibalik sila sa next Sunday upang sila makapaglingkod muli sa inyong, mahal ng Panginoon. At dinadalangin ko rin po, mahal ng Panginoon, ang mga kapatiran sa kanilang pag-uwi, mahal ng Panginoon. Sila pa inyong gabayan tungo sa kanilang tahanan, mahal ng Panginoon. At dinadalangin ko rin po, mahal ng Panginoon, ang aming simbahan na may inyong laging alagaan at naway marami pa kaming kaluluwang mailigtas para sa inyong, mahal ng Panginoon, upang malaman nila inyong mga salita, mahal ng Panginoon. At naway patuloy niyo po alagaan ang aming simbahan at dinadalangin ko rin po ang aming pastora, bigyan niyo po siya ng kalakasan upang patuloy sa kanyang paglilingkod, upang hindi mawala ang aming simbahan. This is our Salvation Life Ministry. At ikaw na po, mahal na Panginoon, ang manguna sa bawat hinihingi namin sa inyo, mahal na Panginoon. Maraming po salamat sa biyayang pinagkakalob niyo po sa amin, lalo-lalo na po sa aming buhay, mahal na Panginoon. Ito lamang po, mahal na Panginoon. Sama ko dalangin sa matapos niyong pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Beloved friend, magkamayan po tayo. O mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon, nakikita ko kawalhatian niya, o
next